Oo, sa aklat ni Jonas, walang tuwirang propesiya na binanggit si Jesus sa pangalan. Ngunit itinuturing ng bagong tipan na ang karanasan ni Jonas, lalo na ang 3 araw sa tiyan ng malaking isda, ay isang tanda na tumutukoy sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Una, Jonas sa tiyan ng malaking isda, tanda ni Jesus. Jonas 1 minuto at 17 segundo. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Itinuro mismo ni Jesus na ito ay tanda ni Jonas. Mateo 12:40 ng hating gabi. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda na 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa. Katuparan kay Jesus. Jonas, 3 araw sa tiyan ng isda. Jesus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa 3 araw. Tingnan, Mateo 28:5-7, Lucas 24:6-7. Pangalawa, ang tanda ni Jonas ay tungkol sa muling pagkabuhay. Lucas 11:29-30 ay nagsasabi na si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Nineve at sinabi ni Jesus, sapagkat kung paanong si Jonas ay naging isang tanda sa mga taga-Nineve, gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Kaya ang pangunahing koneksyon ni Jonas kay Jesus ay typology, ang buhay at karanasan ni Jonas ay nagsisilbing larawan o tanda na ipinaliwanag ni Jesus mismo. Pangatlo, isang mahalagang pagkakaiba. Hindi tama na sabihing direktang sinabi ni Jonas na darating si Jesus. Mas tumpak na sabihin, Jonas 1:17, tanda ni Jonas. Mateo 12:40 ng hating gabi. Kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kung gusto mo, maaari kong ipakita ang 10 propesiya tanda tungkol kay Jesus mula Genesis hanggang Malakiyas. Bawat isa ay may eksaktong talata sa lumang tipan, patkutuparan sa bagong tipan, sa Tagalog. Oo, sa aklat ni Jonas, walang tuwirang propesiya na nagsasabing ang Mesiyas ay darating gaya ng mga propeta, tulad ni na Isaías o Mikas. Ngunit, may mahalagang pangyayaring itinuring ng bagong tipan na tanda larawan tungkol kay Jesus. Una, si Jonas sa tiyan ng malaking isda, Jonas 1:17, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Ginamit mismo ito ni Jesus bilang tanda na tumutukoy sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Mateo 12:40 ng hating gabi. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda na 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay sa puso ng lupa na 3 araw at 3 gabi. Katuparan sa bagong tipan, Jesus ay namatay at inilibing. Mateo 27:50-60. Nabuhay na mag-uli sa 3 araw. Mateo 28:1-6. Tingnan din, Lucas 24:6-7. 1 Corinto 15:3-4. Pangalawa, tanda ni Jonas, isang larawan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Sinabi ni Jesus, Mateo 12:39 hanggang 41. Ang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi bibigyan ng tanda maliban sa tanda ng propetang si Jonas. At muli sa Mateo 16:4, tinukoy ni Jesus ang tanda ni Jonas. Pangatlo, ang mga taga-Nineve at ang mensahe ni Jesus. Si Jonas ay nangaral sa mga taga-Nineve at sila ay nagsisi. Sinabi ni Jesus na ang mga taga-Nineve ay magiging saksi laban sa henerasyong hindi tumatanggap sa kanya. Mateo 12:41. Ang mga tao sa Nineve ay mga katayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at kanilang hahatulan ito, sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito ay may lalong dakila kay Jonas. Punto. Si Jonas ay isang larawan tanda na itinuro mismo ni Jesus sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Ngunit hindi ito isang direktang messianic prophecy tulad ng Isaías 53 o Mikas 5:2.